Senator Sherwin Gatchalian called on the Executive Department to conduct high-level discussions with Iran to ensure safe passage of Philippine-bound vessels through Strait of Hormuz. Does the President consider this? Kahapon po ay nagkaroon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. May na-mention po kaya, ma'am, kung may mga ships na nakaschedule na papuntang Pilipinas na dadaan sa Strait of Hormuz? Wala pa po nabanggit sa atin si Secretary. Tapos, on another topic, ma'am, may estimate na po ba kung magkano na yung nagagastos na Marcos administration for its Middle East crisis response? Sa ngayon po ay hinihingi po natin lahat ng ulat ng mga ahensya. Most probably by next week, maibibigay po namin sa inyo. Last na lang, ma'am. May schedule na po kaya kung kailan yung next uplift na committee meeting kung saan? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Nagkaroon lang po ng meeting kahapon. Thank you po. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President Sara Duterte? Inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila? Lahat po. Lahat ng makakasalanan, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Sunod po ng tanong, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po.
Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi rin po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Sige, habol ko na lang. In connection with the Lenten season break, meron naman declaration ng palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private o mga nasa gobyerno lang, Yusek. Meron po, ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yan, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, isang-isa na lang, habol lang tungkol doon sa, sa Iran. Gaano po kaganda ang relasyon ng Pilipinas saka ng Iran? Sa aking pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Salamat po, Yusek. Salamat po. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito, hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Pero how concerning is this, Yusek, considering na I think this is the 7th time na bumaba siya ng husto within the month? Yes, dahil nga po sa nangyayaring sigalot sa Middle East at ang alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan.